Hindi talaga ako magsasawa na ulit-ulitin itong recipe na ito hanggang sa makuha ng ma-perfect din ninyo. Puwera na lang kung kayo yung magsasawa sa akin. Kaya to this video ay gagawa po tayo ng half kilo lang na harina at masahin natin ito ng mano-mano. Kaya umpisahan na po natin. So, dito sa ating donut dough, ito po yung ating mga ingredients, mga palangga sa ating video screen. Meron po tayo dito half cup ng ating sugar, half tablespoon ng ating half tablespoon ng ating rock salt, at half teaspoon ng ating bread and prover. Ito'y optional lang naman yung ating bread and prover. Huwag nang lagyan pag wala kayong bread and prover. Half tablespoon ng vanilla, 1/4 cup ng mantika at isang piraso na large na itlog. At 1/2 cup ng ating margarine at haluin lang po natin yan. At ilagay na din natin dito yung ating half cup ng evaporated milk at half cup ng ating tubig. At maglagay tayo dito ng half teaspoon ng ating food color na strawberry red at haluin lang po natin yan. Tunawin lang po natin yung ating asukal at yung asin bago po tayo maglagay dito ng harina. At haluin lang po natin yan hanggang sa mag-well combine po yung ating mga ingredients sa ating harina at masahin lang po natin ito ng mano-mano. Masahin lang po natin ito ng mga 5 minutos. At maglagay lang po tayo dito ng margarine, hindi lang po tayo dito maglagay or magdas ng harina para hindi tumigas yung ating dough. Margarine lang po yung ipahid natin. Yung tawag namin dito, yung ibagnon-bagnon lang po natin yung ating dough ng mga 5 minutos. Ayan, pwede din natin yang ihampas-hampas yung ating dough. Lalo na pag galit ka, ay madali mo lang yung mapakinis yung ating dough. O ayan, dito mo ilabas yung galit mo nang hindi mo mamalayan ay makinis na pala yung inyong dough. Ayun, after 5 minutes ay ipahinga muna natin yung ating dough ng mga 1 oras. Takpan lang po natin yan. Ayan, pagkalipas ng 1 oras, medyo umalsa na po yung ating dough, ay masahin natin ito ulit. Mga 15 minutes mga palangga, sa pagmasa natin dito ay mapakinis na po natin yung ating dough. Maging elastic na po siya. At kailangan din ay mabilis ka at may lakas ka talaga dito ha. Ang timplada natin na ito sa ating dough ay donut po ito mga palangga ha. Siyempre nilagyan lang po natin ng food color na strawberry red. O ayan, sa nagtatanong po ng timplada ng ating donut sa ating recipe, ay ito po yon. Magkaiba lang po ay nilagyan lang po natin ng kulay. Ayan mga palangga, pag nag-window pen test po tayo, ito yung ating dough, elastic na po siya. Pwede na po natin itong putulin. Putol ko lang po ito sa 35 grams. At agad na po natin itong figurahin. Nang pahigpitan lang po natin yung ating pagfigura dito. At pagkatapos nating mapigura lahat, ay basahin lang po natin ng tubig at saka ipalubog po natin sa ating breadcrumbs at saka isalansan po natin ito. Pagkatapos mga palangga, ipalsahin lang po natin ito ng 2 hanggang 3 oras. Yung ating plancha or yung ating tray ay banyahan po natin ng shortening para hindi dumikit yung ating donut. Ayan na mga palangga, pagkalipas ng 2 oras at 35 minutos, ay niluto ko na po yung aking dough. Medyo malaki na po siya. At ganito lang po mga palangga magluto para hindi po kumupas yung kulay. Bali mahina lang po talaga yung apoy natin dito at saka bulubalik ta rin lang po talaga natin. Siyempre na golden brown talaga yung ating breadcrumbs ha. Pero kailangan lang po talaga ay mahina lang po yung apoy natin dito para lutong-luto talaga yung loob ng ating donut. At kailangan po ay bulubalik ta rin lang po talaga natin. Tansyahin nyo lang talaga yung apoy ng ating kalan kasi hindi din pwedeng masyadong mahina ito ha. Kasi yung ating dough na ito pag mahina talaga yung apoy natin ay hindi ito umalsa. Magdi-deflate po ito. At mamantikain po yung loob ng ating donut. At ito ay may kulay dilaw din tayo. Same lang po ito yung ating ingredients dito ha. At dito naman tayo sa ating masarap na palaman. Ito po yung ating mga ingredients sa ating video screen. Itong aking dough rin or yung aking condensed milk ay ginaganito ko lang po para maging simot na simot talaga. At pwede nating magamit doon pang spread po sa ating Bavarian dough. So dito meron po tayong 1 can ng ating condensed milk, 1 cup evaporated milk. At hindi po tayo dito gagamit ng egg yolk ha. Kaya maglagay po tayo dito ng 5 tablespoon ng ating cornstarch at 2 tablespoon ng ating tubig at half tablespoon ng ating vanilla. Haluin lang po natin, tunawin lang po natin yung ating cornstarch at salain at lutuin po natin ito sa mahina lang po na apoy.
At habang naghihintay po tayo na ito'y kumulo, ay dandahanin na po nating itong haluin para hindi dumikit sa ilalim at para hindi masunog yung ating palaman. Haluin lang po natin yan hanggang sa maging ganito na siya kalapot. At nang pag ganito na kalapot mga palangga, ay haluin pa natin ito ng another 2 to 3 minutes para po maging lutong-luto talaga yung ating palaman at nang matagal din mapanis. At nang lutong-luto na yung ating palaman ay patayin na po natin yung apoy ng ating kalan at saka maglagay po tayo dito ng 1 tablespoon ng ating margarine. Pwede din tayong gumamit dito ng butter. At tunawin lang po natin yung ating margarine. At pagkatapos, ayan na po mga palangga, napakakinis naman po ng ating palaman kahit hindi na po natin ito salain. Kasi po nagtyaga po tayo na haluin. Hindi po natin ito tinigilan sa paghalo. At pwede na din tayo dito maglagay ng iba't ibang flavor sa gusto po natin na flavor. Dito ay naglagay lang po ako ng kaunti lang po talaga ng mango flavor. At syempre mga palangga, sa araw-araw nga naman, ang dami po na palaman yung niluto ko ha. Tag-anim po na condense yung ginagamit po natin. Pero sa ating recipe ngayon ay binigyan ko lang po kayo ng isang condense lang po. Kaunti lang po na recipe ng ating palaman yung binigay ko. Sana ay may natutunan at sana po ay masubukan na po ninyo ito. Magkita-kita po tayong muli. Ito pong inyong Kainday Tinapay. Maraming salamat at bye-bye!